Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay. Muli po mga minamahal mga kababayan, sa inyo pong lahat, magandang gabi po. At narito na naman po kami upang magbahagi po ng salita po ng Diyos. Ito po ay nakalagay po sa pananakasulatan sapagkat napakahalaga po na ang tao po ay makaalam po at makarinig po ng salita po ng Diyos. At nawa po ay magkaroon po ng oras at panahon ng bawat isa atin po samantalayin ng panahon sapagkat ang mga araw po niya sa kaya sa inyo po lahat, inaabihan po namin kayo, samahan niyo po kami at po pagbulay-bulayan po ang salita po ng Panginoon sapagkat napakapo po ng Panginoon ang kanyang kagandahan ito po ay magpakailan-kailanman. Kaya narito po ang aking po kasama, Brother Orly po. Brother Orly. Muli po mga kababayan, mga minamahal, sumayo po ang kapayapaan ng Panginoon. Narito po muli kami upang ibahagi po sa bawat tao yung kabutihan ng Panginoon. Sapagat yan po ay nasusulat ng Diyos ay mabuti. Marami lang pong tao na hindi nakikita yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang lagi nilang niya nakikita yung kanyang mga pag-angal pero ang katotohanan po, ang Diyos ay mabuti. Marami lang pong tao na hindi nasisiyahan sa bagay na meron siya Kaya alin na po kayo, tayo po ay patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa gabing ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. God bless you po. Brad. Opo, at salamat sa Panginoon. At napakabuti po nga ng Panginoon. Kahit po, kumbaga sa amin, napakahirap po ng buhay. Marami na po nahihirapan, marami na po dumadaing. Marami po mga tao na yung iba po nawawala po ng pag-asa. Hindi po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin, kung kanino po sila lalapit. Ang pinakamalaga po ay tayo po lumapit sa Panginoon. Ang sabi nga magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Ang pinakamalaga po, ang tao po ay manalangin po at lumapit po sa Panginoon. Brother Orly, napakaganda po yung manalangin po yung tao. Imbis na mag-isip po siya na mag-isip, lumapit po sa Panginoon at manalangin. Napakalaga po yung panalangin sa pagkatututos naman po yung manalangin. Ito nga sa aklat po ng unang Timoteo, una ko pong babasahin. Sa kabanatang 2, talatang 1, patuloy po. Ang sabi po rito, una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko ng manalangin, magitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari, at ang lahat ng mga sa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kapananan at kausayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siya may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam po ng katotohanan. Amen po, napakabuti po ng Diyos. Nang ibig po ng Diyos, ang lahat po ng mga tao maligtas po. Napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti po na ang lahat ng tao, ang ibig niya po'y maligtas at makaalam po ng katotohanan. Pero yung mga lingkod po ng Panginoon, yung mga tinawag po ng Panginoon, yung mga pinili po, na nagsisikap na masunod po yung kalooban ng Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang sabi po rito, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko. Iniaaral ko ni Pablo, sabi niya kay Timoteo, na manaing manalangin, mamagitan, at magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Yung po ay ginagawa po natin, na tayo po ba'y nananalangin, namamagitan at papasalamat. Yung po ba'y ginagawa po natin sa araw-araw, kapag tayo po ba'y natutulog, nananalangin po tayo. Pag tayo po ba'y kumakain, nagpasalamat po ba tayo sa Diyos at nananalangin. Tayo po ay nagigising, tayo po ba'y nagpapasalamat sa Panginoon. Yan po ay aralan na po.
Pagkat ang sabi, ang ipapanalangin po ang mga hari, mga pangulo po, napakahirap na nga po ng buhay. Kahit yung mga pangulo po ng mga bansa, nahirapan po dahil sa hirap po ng buhay. Ipapanalangin po sila, ang mga hari at ang lahat na nasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kausayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano po, yung palang panalangin ay nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito'y mabuti po, ano po, yung ating inaaral nung nakaraang araw na po, yung paggawa po ng mabuti, di ba po, Brother Oli? Yung pananampalataya na may kasamang gawaan po. Yung gawa po ay mabuting gawaan. Yung mabuting gawa ay gumawa ng mabuti sa lahat. Kaya napakaganda po at kalugod-lugod po sa paningin ng Diyos na yung tao pinananalangin, nagpapasalamat, lumalapit po sa Diyos, nagpapakumbaba sa Diyos. Kaya nang sabi na siya ay may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ibig sabihin, meron po mga tao na hindi pa po alam yung katotohanan. Ano po? Marami po Marami po mga tao na hindi pa po alam yung katotohanan. Yung iba naman po na nagsasabing sa Diyos, ano po, hindi pa rin po, wala pa rin po sa katotohanan. Ano po, natuturo pa rin po ng kasinungalingan. Kaya naway mahabag po na mahabag ang Diyos sa lahat. Yun nga po mga kababayan, na tayo pong mga tao na mga sumasampalataya sa Panginoon ay nararapat na tayo po ay laging manalangin. Hindi po para na lang lagi sa sarili, kundi para sa lahat ng tao, sa mga hari, sa mga pangulo, upang magkaroon tayo ng pamumuhay na mapayapa. Hindi yung makikigulo din po tayo dyan sa mga tao na nag-aagawan sa teritoryo. Ano po, ang atin pong tungkulin na mga lingkod ng Panginoon ay manalangin upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kaya nga po pati yung mga hari ay sabi, ipanalangin ninyo. Ano po, balikan po natin yung binasa ng ating kapatid, ano po, at ating bulay-bulayin yung mga nakasulat. Dito po yun sa Timoteo, unang Timoteo 2:1. Ay iniaral ko na manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Minsan po kasi ang inaasikaso ng iba para sa kanyang sarili, blessing, panalangin ng blessing, na sana laging dumating yung pagpapala, tataya sa loto, sana Lord panalunin mo ako sa loto. Meron po mga taong ganyan na pati yung loto na kung tutuusin po, ano po, yan po ay legal, sabi nila sa gobyerno. Pero kung susuriin po nating maigi, kung tayo po ay tunay na mga lingkod ng Diyos, pagka siniyasat natin ang ating sarili na tayo po ay nag-iimbot ng ganyang bagay, malinaw po yan, yung mga bagay na yan na ating iniimbot, yung na tayo'y manalo, sana manalo, ganito kasi legal naman. Ano man pong bagay na sa pamamaraang sugal, ano po, na pinaglalaban-laban yung pag-aari ng isa laban dun sa isa, yan po yung pag-iimbot sa kapwa. At alam naman po natin na ang pag-iimbot ay bawal ayon sa kautusan ng Diyos, na huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. Yan po ang katotohanan, na minsan ang mga tao gumagawa, nagsusugal, pero mananalangin siya sa Diyos, sana ako manalo. Kumbaga, dito po natin ang ipinapanalangin, ang sabi, ang itinuturo dito na manalangin,
mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng tao. Ibig sabihin, pag yung isang kapwa mo ay pinagpala, ipagpasalamat mo sa Panginoon na siya ay pinagpala. Manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Yan po pala ang purpose, mga kapatid, mga kababayan. Kaya tayo'y inuutusan na manaing manalangin sa Diyos. Hindi yung magsusugal ka, tataya ka sa ganito, pagkatapos mananalangin ka kay Lord, sana Lord ako ang manalo. Laging sarili ang inuuna. Sana ganito, sana ganito, sana ganito. Sana bukas yumaman na ako. Mga ganun, ano po. Lahat po itong mga bagay na ginagawa minsan ng mga tao. Pero yung mga bagay na ikinababalisa lagi ng mga tao. Kagaya nga ng binasa natin sa Mateo na huwag ninyong ikabalisa kung ano baga ang inyong kakanin, ano baga ang inyong daramtin. Di po ba? Datapwat, puntahan po natin yung Mateo, ano po. Dito po sa Mateo 6, 19 po. Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nangaguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa talatang 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Dito po, mga kababayan, ang sinasabi po rito ay huwag kayong mga balisa. Ang utos po na ipanalangin natin yung ating kapwa. Ipanalangin ninyo ang lahat ng tao, pati ang mga hari, ang mga nasa mataas na kapangyarihan, upang tayo'y mamuhay na may kapayapaan, ano po, sa lubos na kabanalan. Kaya kasi kung tayo po'y nasa kaguluhan, ano po, magkakagulo yung mga nasa mataas na katungkulan, nag-aagawan sa teritoryo, yan po ay maaring hahantong sa kaguluhan. Kaya tayo po ay inuutusan na tayo'y manaing na manalangin para sa kanila. Hindi po ang ating pagkakaabalahan na ipanalangin yung ating sarili, na lagi na lang tayong hihingi ng pagkain araw-araw, kagaya ng ginagawa ng iba. Ipanalangin, halimbawa mayroong dumaragasa yung malakas na bagyo, ang ipanalangin pa niya Ama namin sumasalangit ka, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Sipin mo, hinahampas ka ng bagyo, pagkain pa rin ang pinapanalangin mo, di po ba? Yan po yung mga walang katuturan na ginagawa ng mga tao sa araw-araw. Kaya nararapat po na ang ating pong buhay ay huwag nating ikabalisa. Kaya nga sabi rito, huwag kayong mga balisa. Kung ano baga ang inyong kakanin, kung ano ang inyong pamumuhay o iinumin ninyo, di po ba? Pati ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, huwag ninyong ikabalisa. Sapagkat mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Ngunit dito sa talatang 33, ito po yung sinasabi. Datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Yan po, mga kababayan. Meron po kasi tayong nakikita ng mga kapatid, ano po, na tumataya ng ganito,
tumataya sa ganyan. Tapos hindi raw masama kasi legal. Ano man pong ipangangatwiran mo po, pagdating po sa ganyang bagay, sinabing sugal po, yan po ay pag-iimbot sa pag-aari ng kapwa. Halimbawa, tumaya ka sa ganyan, tapos tumaya din yung kapwa mo, di nag-iimbutan po kayo. Diyan po wala pong katwiran sa mga ganyang gawain. Kaya wala pong katuturan yan, mga kababayan, mga minamahal. Wala na pong hihigit pa na yung ating binubulay-bulay yung ating ginagawa sa araw-araw. Ano po? Kung mali, talikuran. Kung tama, ipagpatuloy. Yun lang naman po eh. Kaya tayo po ay patuloy na manalangin para sa ating kapwa. Ano po? Dahil yan po ang nais ng Diyos sa Kapitulo 3 talatang dito po sa talatang 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yan po yung nais ng Diyos sa bawat tao, na ang nais ng Diyos lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya mas maganda po na ipahayag natin yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang biyaya na kaligtasan na walang bayad. Ano po? Yung walang bayad na kaligtasan. Hindi kagaya ng iba na nagtuturo na yung kaligtasan daw ay hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Pero hingi ng pera sa mga miyembro. Ano ba yung pera na hinihingi mo araw-araw? Gusto mong tumanggap lagi ng mabuti, pero ayaw mong gumawa ng mabuti. Mali po yan, mga kababayan. Kaya tayo po'y patuloy na tinuturuan sa nararapat na gawin. Ano po? Opo, salamat sa Panginoon. Yung nga po yung tama na tayo po ay maging mapagsuri po tayo. Yung ating po bang ginagawa ay ayon ba sa kalooban ng Panginoon. Kasi minsan nakakala po natin kung ginagawa po natin tama, yung pala yung mali na po. Kaya maganda po yung aking binasa na napakalaga po yung nananalangin. Kasi yung panalangin po, napakalaga po yan. Kahit po yung ating Paso Kristo, nanalangin po siya, di ba po? Nanalangin po eh. Di ba po, lumapit po siya dun sa amang nasa langit. Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, Kabanatang 15, talatang 20. Ang sabi po rito, ang Panginoon ay malayo sa masama. Ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ano po? Ano po gagawin na? Opo. Ang sabi po yung Panginoon ay malayo sa masama. Pag masama ka, malayo yung Panginoon sa iyo. Pero kapag ikaw po ay matuwid, yung mga lingkod po ng Panginoon na nagsisikap na masunod po yung kanyang kalooban, kagaya po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, di ba po? Si Apostol Pablo po ay pinili po, naging lingkod po sila ng Panginoon. Sila po ay inaaralan ng manaing manalangin, mamagitan. Sila po yung mamamagitan, yung mga lingkod po. Manalangin po sila patungkol po sa lahat po ng mga tao para po magkaroon po ng payapa at tahimik na pamumuhay. Dito po marami pong mga nananalangin mga tao. Lalo na po pag may mga nangyayari pong hindi maganda. Pag yung mga bilihin po tumataas na po, wala na pong iba kinakapos na po yung bigat, wala na mabili. Minsan, iba po yung nananalangin, umaangal na po yung iba. Yung iba hindi alam po ano po yung gagawin. Hindi po masamang manalangin. Kaya lang po, dapat po, ang sabi po rito, napakaganda po. Ngunit kanya dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ano po? Ibig sabihin yung dinidinig po ng Panginoon, yung dalangin ng matuwid. Ano po?
kailangan po na tayo po ay magsikap na maging matuwid. Ano po. At dito po sa talatang 8, kalat po ng mga kawikaan, kabanatang 15, ang sabi naman po rito, tingnan niya po, napakaganda po na, kasi minsan po parang yung tao po, pag may problema po, pag may kabigatan, hindi alam po kung ano po yung gagawin po nila. Marami po mga mga nababasa po natin na nag-focus po. Na hindi po nila alam kung kanina sila lalapit, anong gagawin po nila. Hirap na sila, marami po tayo nakikita ng ganyan. Pero ang pinakamaganda po, ang sabi nga po dito, ang hain ng masama ay kasuklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. At tingnan niyo po ano po. Dito po may maganda po na yung masama po ay naghahandog pero kasuklam sa Panginoon. Pero yung dalangin po ng matuwid, ang sabi ay kanyang kaluguran. Ay napakaganda po, napaka mabuting bagay na gagawin po na isang tao na siya po ay lumapit po sa Panginoon. Tumalangin po sa Panginoon. Pero yung sinabi po dito sa aklat po ni Pedro na binasa po ng ating kapatid na dapat po yung tao po yung magsisi. Dapat po yung pag alam niya pong mali yung kanyang ginagawa, ipagsisihan niya. Sabi nga, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Po, brother, yun lang po. Ayon po dun sa aklat po ng Roma po ba yan, nakalagay po yan, na huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti yung masama. Yung iba po nadadaig po ng masama. Yung ginagawa po nilang mabuti dati, sa katagalan po nadadaig na po sila ng masama. Dahil na po sa sila po ay hindi na po nagtitiwala sa Panginoon. Nagkukulang na po ng pananampalataya. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanatang 12, talatang 21 po, sa Bagong Tipan po. Ang sabi po rito, tingnan niyo po mga minaman na kababayan, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ano po? Ito po sabi po ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Roma, huwag kang padaig sa masama. Paano kayo hindi magpapadaig sa masama? Kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Pag alam mo pong masama, huwag ka nang gawin. Layuan mo na. Tigilan na yung masama. Kundi kung bagkus daigin mo ng mabuti. Kung ano yung mabuti, yun yung gawin mo. Huwag po yung masama. Kaya yung panalangin po, yun po yung utos na dapat po natin gawin, mabuting bagay, kalugod-lugod po sa Panginoon, at tayo po yung manalangin sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya. Kaya nga yung binasa po ng mga ating kapatid sa aklat po ng Mateo, sa kabanatang 6, ang sabi po rito, babasahin ko po ulit, talatang 24, na sabi po rito, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan ng isa at iibigin ng ikalawa o kaya magtatapat sa isa at mawalan ka na ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Nabada o rin, marami po ngayon, mayayaman pa, di ba po? Diba po, no? Mayayaman po, no? Mga reliyon po. Kita po natin. Marami po mayayaman ng mga reliyon po ngayon. Mga puno po ng mga reliyon. Maganda po ng kanilang po mga sambahan, mga bahay, magkaganda po yung sasakyan. Pero marami po mga naghihirap. Ano po? Ang sabi, hindi pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Ano po ang dalawang Panginoon? Yung kayamanan po, Panginoon po yan. Di ba, brother, rin na po. Yung mga pera po sa lapit, mga bagay na pangsaglibutan, Panginoon po yan, pinapanginoon po ng tao yan. Kaya nga, dahil nga sa pera, di ba po, marami pong mga nag-aaway-aaway. Di ba po, yung mga namamahala po sa gobyerno, di ba po, marami po mga nagabalitang ganyan.
Opo. Mayayaman yung iba. Di ba po? Oh, marami pong ganyan. Kasi nga po nakatingin po sila dun sa kayamanan, pera po. Ang sabi po malinaw po rito, hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sino man ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Yung Panginoon na isa na tinutukoy, yung Panginoong na may gawa ng langit at lupa. Ano po? Yung isang Panginoon naman, yung kayamanan. Panginoon po yung kayamanan. Ano po? Kaya hindi pwede maglingkod ng sabayan. Kaya sabi nga natin pa sa Kristo dun sa binatang mayaman, di ba? Di ba po na sabi niya, sige, kung gusto mo mag-itakdan, umayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mga duka at bumalik ka sa akin at sumunod ka. Di ba po, Brother Orlando? Opo. Yung taong mayaman. Kaya lang, namanglaw po siya. Bakit po? Napakayaman niya eh. Ano pong sabi natin sa Kristo? Ano pong sabi niya, Brother Orlando? Mahirap makapasok. Mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Maraming mayaman eh. Ano po? Sasabihin, bakit ba mayaman eh, hindi na makakapasok sa kanila nila? Hindi po ganun ang sabi, mahirap. Ano po? Mahirap po. Mahirap makapasok. Di ba po? Kasi yung mayamang binata eh, namanglaw po siya eh. Kasi ang sabi sa kanya ba doon, malinaw po doon, pag ibinenta niya po yung kanyang kayamanan, gagawin pa siya eh. Anong gagawin niya? Babalik po sa Kristo eh, susunod siya eh. Ano po? Susunod na siya eh. Tatalikuran yung kayamanan. Kaya ngayon hindi po eh. Yung mayayaman po ng mga leader po ng mga reliyon, mga pastor, mga ministro, mayayaman po sila. Kaya ibenta yung kayamanan nila. Talagay mo kaya. Halos magpatayan pa nga magkakapatid, Brad, di sa reliyon na yan. Halos nagpatayan na yung magkakapatid yan sa reliyon nila na dahil sa pera. Ano po? Kaya ibenta kaya po nila yung mga pag-aari nila, mga lupain po nila na napakarami, di ba? Ibenta nila tapos saka sila sumunod, ano? Bigay po nila doon sa mga mahirap nilang mga kapatid, mga kasama nila sa pananampalataya, bigay nila doon. Ano po? Para naman kuminhawa yung mga kasama po nilang sa pagsamba nila. Ano po? Kaya lang ngayon, sabi ng Panginoon sa Kristo, na malinaw na po ba daw, na napakahirap pumasok ang isang taong mayaman sa karya ng langit. Mas magaang pa yung butas, yung karayong sa butas ng ano yun, di ba? Yung karayong, yung sunulid, ano? Mas may pa daw yung kalabaw. Ano po? Na pumasok sa butas ng karayong. Kamilyo po. Papasok kaya yung sa butas ng karayong? Nahirapan, di ba? Yung kamilyo po, malaki. Tapos yung sinulit, papasok. Pero yung kamilyo, napakahirap po. Kaya... Magaang pangaraw yung kamilyo eh. Magaang pa raw na pumasok yung kamilyo sa butas ng karayong kaysa sa... Meron pa man sa likod yun eh. Yung parang bundok. No, ba't ganun, no? Parang napakahirap nila, no? Ba't ganun po yung halimbawa na napakahirap pumasok ang isang kamilyo sa butas ng karayong. Mas magaang pa daw eh. Mas magaang pa yung kamilyo eh. Kaysa sa sinulit. At doon sa taong mayaman, pinaghalimbawa po sila eh. Ganun kahirap pumasok ang isang taong mayaman. Napahiwatig na... Mahirap nga talaga. Yung pinangkumpara lang, kinumpara yung kamilyo dun sa mayaman. Kasi yung mayaman, napakahirap po talagang pumasok. Kasi marami na puro halos nasa isip po ng tao kung paano hindi yaman eh. Sinasabi mo nga, di ba? Kaya nga po yung kasakiman kasi. Iba nga yung ating Paso Kristo, tinokso ng Diablo. Opo. Yan po, sa aklat po ng Mateo, no? Na dinala siya dun sa pinakamataas na bundok, ano po? Opo. Kasi pinakita sa kanya yung lahat ng karyan, sabi, ibibigay ko sa iyo yan. Kung ikaw isasamba sa akin. Yan po. Ngayon, marami pong ganun eh. Na talagang sinusunggaban po yung kayamanan. Ano po? Opo. Makasunod lang, sumuway lang dun sa Diyos. Di bali na sila mapahanga. Yun po yung napakahirap na tao po tayo.
hindi po nag-iisip po ng susuri. Yun nga po mga kababayan, napakahalaga po talaga ng buhay na sumunod sa Panginoon. Dahil yung kagaya nga po nung ginagamit ng Panginoon sa Kristo na halimbawa, na yung mayaman ay magaan pang ang isang kamilyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa doon sa taong mayaman. Kaya nga po mahalaga po, halimbawa kagaya nga ng binanggit natin kanina, na yung iba tumataya sa ganito dahil legal naman daw yung luto-lutuan o ano ba yan. Tapos pangangatwiranan pa, legal daw. Pero kung susuriin po nating maigi yan, tumaya ka dyan, tapos yung kapwa mo tumaya rin, ang pinaglalaban po dyan kayo, na nag-iimbutan kayo sa isa't isa. Kasi tulad nyan, naniniwala ka sa Diyos, sumasampalataya ka sa Diyos, tapos tumaya ka, tapos nananalangin ka, yung kapwa mo ganun din. Sana Lord ako ang manalo. Diba? Yan po ay uri ng pag-iimbot. Kahit ipangangatwiran po natin yan mga kababayan. Pag ang puso po natin, kung saan po yung nakalagak yung puso natin, yan po ay yun na po ang mas mahalaga sa atin. Kasi nilagak mo na yung puso mo po dyan eh. Kaya nga, kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay doon ang iyong puso. Ano po? Kaya sabi, iibigin ng isa at kapuputan yung ikalawa. Di po ba? Kaya, hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Maaring maganda ang layunin mo. Iniisip mo, sana ako ganito, ganito, ibibigay ko sa ganyan. Kung ang Panginoon po mga kababayan, hindi po yan magkukulang sa biyaya. Kahit hindi mo na kailangang gawin pa yung mga ganyang bagay, kung gusto ka ng Diyos na paunlarin sa buhay mo, uunlad ka po eh. Kasi makapangyarihan ng Diyos para gawin ang lahat para sa iyo. Makapangyarihan siya, hindi mo na kailangang gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos para lang magkamit ng ano pa mang bagay na hinihingi mo. Kasi po, sabi nga itong si Haring Salomon, kung titingnan natin yung kanyang kasaysayan, ano po, hindi po siya humingi ng kayamanan eh, si Haring Salomon. Hindi po humingi ng kayamanan yan mga kababayan. Alam nyo po ba kung anong hiningi ni Haring Salomon? Karunungan po. Ang hiningi niya sa Diyos ay karunungan. Ano po? Kaya dito po muna tayo sa unang Pedro, ano po. Basahin po natin itong nakalagay sa unang Pedro 3:12. Dito po sa 3:12 ng unang Pedro. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Dito po malinaw mga kababayan, nakatingin po lagi ang Panginoon eh. Saan po yung nakatingin ng Panginoon? Ang sabi, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Kaya dito po malinaw na yung matuwid pala, laging pinapakinggan ng Diyos yan. At ang mga paningin ng Diyos, ang kanyang mga mata ay nakatuon lagi sa matuwid. At yung kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Sa bawat panalangin ng matuwid, nandun po ang pakinig ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipag-aalala sa anumang bagay sa buhay na ito, na sinabi nga kanina sa Timoteo na kayo'y manaing manalangin na patungkol sa lahat ng tao. Na pati yung mga hari at yung mga nasa mataas na katungkulan. Upang anong layunin? Upang tayo magkaroon ng
kapayapaan sa ating pamumuhay. Ano po? Yun po ang ating nasain. Huwag na po tayong maghangat ng ano pa mang kayamanan, mga kababayan. Kasi po, ang kayamanan ay mawawala po yan eh. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo dito sa Mateo na huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Dito po sa 6:19. Ano po? Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kaya kung minsan yung taong mayaman hindi payapa eh. Kasi lagi siya nag-aalala, baka nakawan siya, baka mamaya may pumasok sa bahay niya, baka bigla siyang nakawan. Ganun po eh. Kumbaga, huwag tayong magtipo ng kayamanan. Kaya ka tumataya sa ganito kasi gusto mong yumaman. Sa isang sandali, sa isang iglap. Eh, nababasa naman po natin na ang nagsisipagnasang yumaman ay mahuhulog sa tukso. Ano po? Nasa pagnanasa ng iba. Ano po? Mahirap po eh. Kumbaga, yan po yung sinasabi na dito nga po sa talatang 20 po, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi manghuhukay at hindi magsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ang tipunin daw po natin yung kayamanan na nasa yung panglangit na kayamanan, yung kayamanan sa langit, sapagat hindi po yan kayang nakawin ng sino man. Pero yung kayamanan sa lupa, may mga nanghuhukay at mga nagsisipagnakaw ng mga kayamanan. Kaya nga kung minsan nakataya yung buhay ng isang tao dahil sa kayamanan. Pwede kang patayin anumang oras, makuha lang yung kayamanan mo. Di po ba? Kaya tayo ay sinasabi na mag-ingat tayo sa pag-ibig sa salapi. Di po ba? Dito, puntahan po natin yung Timoteo. Dito sa kapitulo 6 talatang 10. Ano po? Sa talatang 9 na po natin sisimulan. Datapot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal, at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Bawal po pala yun, mga kababayan, yung pagnanasang yumaman. Kaya nga malinaw din ang nakasulat na mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kasi bawal po talaga yung pagnanasang yumaman. Kaya yung mga pastor na nagsisipagyaman, bumili ng maraming mga ari-arian, eroplano, properties, subdivision, ano po, nagpayaman ng gusto. Ang sabi rito, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal, at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Maaari po talagang ikamamatay na ng tao ito sa kapahamakan, hindi po sa kaligtasan. Dahil lang marami po kasi nag-aakala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Hindi po doon, mga kababayan. Ang kabanalan, lalong-lalo na kung ikaw ay lingkod, taga-akay ng mga nasasakupan mo. Tapos ikaw yung tao na ang nag-aakala na ang kabanalan ay pakinabang. Kaya nga po nagpapayaman kasi ang iniisip niya na yung kanyang ginagawa kabanalan. Pero
Sabi niya, ito kabanalan pero nagkakamal ng kayamanan. Hindi po pala yan mga sa ikaliligtas yung mga ganyang bagay, mga kababayan. Kasi nahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Diyan po sa group na ginawa ko, po, mayroon po diyan pastor na nakikita ko na ang pinipreach niya lagi yung blessing lagi yan. Na siya daw ang pangarap lang daw niya ganito, pangarap lang daw, isa daw siyang tricycle driver, ganyan. Kahit ano man ang pagmamalaki mo na ikaw ay pastor, na yumaman, wala kayong makikita na mga lingkod ng Diyos na nagpayaman sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Wala po. Kasi po yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos, kagaya ng mga apostol na nakasulat sa banal na kasulatan, hindi po sila nagpayaman ng husto. Wala po kayong mababasa dyan ng mga naglilingkod sa Diyos na nagpayaman galing sa pera ng mga miyembro. Kasi pag binasa nyo po ang aklat ng gawa, yung mga alagad ng Panginoon na nagsitanggap sa Panginoong Kristo, nagsisampalataya, wala pong pag-aari na sarili nila sa kanilang sarili. Wala po. Ang kanilang mga pag-aari ay sa pangkalahatan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan. Pero baliktad po ang mga pastor ngayon. Baliktad po hindi po naaayon sa katotohanan ng kanilang buhay. Napakabalintuna po talaga. Pero kung magsalita, akala mo yung mga totoo. Akala mo yung katotohanan ng dala. Gayong puro naman kasinungalingan, po. Sa talatang 10 po, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayan. Kaya wala pong patutunguhan na kaligtasan yung mga, lalong-lalo na po sa mga naglilingkod kuno sa Diyos. Pinabibinta yung pag-aari ng mga miyembro niya, tapos siya nagpapakabundat, siya nakahiga, nakahilata sa kayamanan. Hindi po yan tunay na lingkod ng Diyos yung mga ganyan. Kaya po tayo mga kababayan, ayon sa binasa natin kanina sa unang Pedro 3:12, na ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Ngunit ang mga mata ng Panginoon ay laban sa kanila na mga nagsisigawa ng masama. So yan po mga kababayan. Oo nga po, yung napakaganda nga po na dapat po na yung tao po ay siya po ay hindi po nag-iisip kung paano na siya po yung maman na marami po kasing ganyan. Ang hilig po sa salapi, ang hinahangat po ng iba ay hindi po kaligtasan, paano sila makikinabang. Dito po sa aklat po ng Kawikaan ulit, Kabanatang 28, talatang 9. Sabi po rito, siyang naglalayo ng kanyang pakinig na pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Dito naman po, Brother Orly, may binabanggit. Kasi yung iba po hindi naman po nakikinig. Hindi po nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga doon sa aklat 21, may sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Mga sa Diyos po talaga nakikinig po ng salita ng Diyos. Meron po mga tao na hindi po nakikinig po nilalayo po na yung kanilang pakinig. Ayaw po nila pakinggan, kagaya po ng yung mga pag-ibig sa salapi. Ayaw po nila mapakinggan po yan, Brother Ori, di ba po? Ayaw po ng iba yan, di ba? Pagdating sa pera, ayaw hindi totoo yan. Pag pinagpala ka ni Lord, kaya pinagpapala kami ni Lord, kaya ganito kami, magaganda yung mga namin. Dahil sa pagpapala ng Panginoon, at kami sumusunod sa kanyang kalooban, pinagpapala sila.
yung ipinahayag na yung pag-ibig sa salapi, yung iba po ayaw po nilang pakinggan yung ganyan. Ano po. Kasi ang alam po nila puro pagpapala. Kaya dito po ang sabi, siyang naglalayo, naglalayo, patuloy po naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Ibig sabihin, mga minamahal mga kababayan, Brother Orly, meron pong dalangin na karumal-dumal. Brother Orly, lahat po ba ng dalangin ay kalugod-lugod? Marami pong dumadalangin. Marami po sabay-sabay nananalangin. May nakaharap na rebulto. May nakaharap na larawan. Di ba po? Nananalangin sila sabay-sabay. Pero yung po ba'y kalugod-lugod o karumal-dumal? Dapat malaman po natin, di ba po? Opo. Sabay-sabay po yan. Di ba po? Opo. Kung ano po yung panalangin po nila. Ano po? Hindi po lahat ng dalangin po ay kalugod-lugod po sila. Meron pong dalangin na karumal-dumal. Sino po yung, paano natin malalaman ng karumal-dumal, Brother Orly? Ano po? Ano malalaman? Ang sabi dito, yung hindi nakikinig sa kautusan. Maging Yung naglalayo. Ay Yung inilalayo mo po, di ba na may nangangaral, halimbawa, may nangangaral na salita ng Diyos. Tapos yung napakinggan mo saglit, tapos bilang umalis ka na, lumalayo ka na. Di ba po? Yung po yung pag umalis ka, tapos mananalangin ka. Yung panalangin mo ba ay kalugod-lugod o karumal-dumal? Kasi malinaw naman po, Brother Orly, nakalagay. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig. Ano po? Yung pakinig nilalayo mo. Saan sa pakikinig? Pakautusan. Ano po? Opo. Maging ang iyong dalangin ay karumal-dumal. Ano po? Para malaman po natin karumal-dumal yung dalangin mo, yung pakinig mo, nilalayo mo. Ano po? Doon sa pakikinig. Diba sabi nga doon sa aklat pong ni Juan po yan, diba po? Na yung sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Opo. Dahil dito hindi niyo pinakikinggan sapagkat kayo hindi sa Diyos. Diba? Malinaw po yan. Opo. Kaya kapag ang tao po, nananalangin po siya. Ako, marami po nananalangin ngayon Pero hindi naman po siya nakikinig sa salita ng Diyos. Yung bang panalangin niya ay kalugod-lugod. Hindi po Kasi inilalayo niya. Naglalayo siya ng pakinig. Ano po, Brother Orly, di ba po? Opo. Kaya yung kay Timoteo po, na sinasabi po ni Apostol Pablo, na iniaaral niya na manaing manalangin, mamagitan. Di ba po? Opo. Ang inuutusan po, yung mga lingkod na mamagitan. Ipapanalangin po yung patungkol sa lahat po ng mga tao, pati sa mga pangulo. Ipapanalangin sila. Di ba po? Opo. Bakit? Hindi po sila naglalayo, hindi po nila inilalayo yung kanilang pakinig. Nakikinig po sila ng salita po. Kaya hindi po lahat ng panalangin, kalugod-lugod po sila. Hindi po. Kaya nawa po. Dito nga po sa aklat po ng Santiago po, babasahin ko. Kabanatang 5, talatang 14, at 15. Dito po, ang sabi po dito, yan niyo po, Brother Orly, may sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at panalangin nila siya. Napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay maliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya ay ipapatawad sa kanya. Diba? Tingnan niyo po, Brother Orly, napakalinaw pa na. Meron pa lang panalangin na pag ipinanalangin mo yung may sakit, maliligtas yung may sakit, ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya po'y nagkasala, ay ipapatawarin po siya. Kaya meron pong panalangin na ito po ay pinakikinggan po ng Diyos. Pinapakinggan po ng Panginoon. Malinaw po na may sakit baga ang sino man sa inyo.
ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, o yung mga matatanda sa iglesia, tapos ipananalangin ko yung may sakit, kahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon, at ang panalangin ng pananampalataya. Panalangin kami pananampalataya, dapat pag nanalangin, may kasamang pananampalataya. Para po yung may sakit, tumaling po siya, siya po'y maligtas at siya ibabangon ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya nawa po na wag po na ang tao po ay ilalayo niya po yung kanyang pakinig doon sa pakikinig po doon sa salita po ng salita ng Panginoon. Kaya nawa po yung tao po ay patuloy po na magkaroon po ng takot, magpakumbaga. Sabi nga po doon sa aklat po ng Kawikaan na Kabanatang 1, balikan po natin. Aklat po ng mga Kawikaan. Kabanatang 1, talatang 33. Ang sabi po rito, inan niyo po mga minamahal. Sabi po rito, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasayin at tatahimik na walang takot sa kasamahan. Yan po, Brother Armin, yung nakikinig kanina po nakikinig sa Brother Armin. Sa Panginoon. Pag nakikinig sa Kanya, ano mangyayari po dun sa nakikinig po sa Panginoon? Tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Di ba napakaganda po, no? Nakikinig. Pag sinabi po nakikinig po, patuloy po itong nakikinig. Ano pa, yung iba po naman naglalayo, di ba? Pag nilalayo po nila yung kanilang pakikinig, yung kanilang pakikinig, di ba po? Ito naman po yung nakikinig po sa akin, hindi po sinabing sa akin po eh. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasama. Upang magkaroon po yung tao ng katiwasayan, kapayapaan, katahimikan po yung tao. Kasi marami pong mga naguguluhan po ngayon. Marami po nalilito. Marami po nababagapak. Marami po nawawalan po ng pag-asa. Ngayon po, dahil po sa hirap po ng buhay. Ito po yung sagot po eh. Brother Arlo. Ito po yung sagot na po. Ito po yung sagot eh. Na yung nakikinig po sa Panginoon. Kung gusto po natin ito pang tiwasay, makinig po tayo sa Panginoon. Para hindi po tayo matakot dun sa kasamaan, kaya makinig po tayo sa Panginoon. Yan po. Yan po yung maganda. Yan po yung mabuti. Kaya salamat sa Panginoon. Po rin naman ang kasamaan sa Panginoon. Kaya ulit. Yun nga po mga kababayan. Kaya nga po kami ay patuloy na naghihikayat sa bawat tao, sa mga nakapakinig sa programang ito. Ang hikayat po namin na patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos. Tayo po'y magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Pagkat napakalaga po niya mga kababayan. Magiging mapalad, sabi ng Panginoon. Na sabi sa Josue 1:8, na sabi doon eh, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na maingatan ng lahat ng ayon sa nakasulat dito, at kung magkagayoy iyong pagiginaway ng iyong lakad at magtatamo ka ng mabuting kawaasan. Sa awit naman po ay magiging mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilipak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kaysa naman po makipagtumpukan kayo sa chismisan, wala po tayong mapapala dyan mga kababayan. Sa mga usapang mahal ay wala pong mapapala dyan na mabuti. Kaya tayo po'y makiumpok sa katotohanan, sa katwiran, sa salita ng Diyos. Kaya yan po mga kababayan, patuloy naming hinihikayat ang bawat tao na pakanaisin po natin ang lagi nating binubulay sa araw-araw salita ng Diyos. Kaysa naman po yung pakinggan na lang natin yung mga turo-turo ng mga pastor na
nakikita naman natin sa kanilang buhay na hindi naman natutupad ang salita ng Diyos. Ang mga tunay po na lingkod ng Diyos, natutupad sa kanila yung salita ng Diyos na hindi sila nag-iimbot ng anumang bagay. Ano po? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo ng Panginoon at naway patuloy sumainyo ang kapayapaan. God bless po sa inyong lahat. Ako po muli si Brother Orly. Ano po? Salamat sa Panginoon at sa lahat po mga nakinig at manood po. Ingatan po tayo ng Panginoon, sabayin po tayo ng Panginoon. Bigyan niya po tayo ng kalakasan, karunungan o alam na natin po magganap po kung ano po yung kalooban niya. Yung kalooban po ng Panginoon ng ating po. Huwag po yung sarili natin kalooban. Kaya salamat sa Panginoon, mapuri na ang kalooban natin. Muli po, sa inyong lahat, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Ray Balikin, God bless po sa mga.